Marshall Peak, Kabanata 4137. Ang bagong may-ari ng Seven Wonders Land. Hindi alam ni Zhao Baichuan kung ano ang sitwasyon sa Flying Smoke Hall, ngunit maingat niyang inimbestigahan ang lupain ng Qiqiao. Ito ay talagang isang magandang lugar. Mayroong 7 spirit provinces dito, nag-aalaga kay Yin, Yang, at 5 elements, at 7 uri ng spirit fruits na maaaring gamitin upang pinuhin ang heaven opening pills. Ito ay isang matatag na mapagkukunan ng kita. Kung mapunta ang Qixing dito, magkakaroon siya ng kapital na muling bumangon sa hinaharap. Bukod dito, kumpara sa pagpatay kay Yu Shushan, walang alinlangan na mas madali ang pagpatay kay Qiqiao. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay lubhang nasugatan, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Zhao Baichuan na siya ay gumanti bago mamatay. Sa kabilang banda, si Yu Shushan ay ganap na hindi nasaktan. Kung mayroon siyang ipinagbabawal na pamamaraan na maaaring sumabog bago mamatay, hindi ito kakayanin ni Zhao Baichuan. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, si Zhao Baichuan ay natural na mas handang sakupin ang lupain ng Qiqiao. Mabilis na lumabo ang liwanag sa mga mata ni Qiqiao Heavenly Monarch. Kahit na sa kamatayan, hindi siya nang ahas na maniwala na habang siya ay nagpaplano laban sa ibang tao, siya rin ay may puka na laban. Zhao Baichuan, ikaw. Mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sumumpa si Qiqiao Heavenly Monarch bago mamatay. Walang pakialam ang ekspresyon ni Zhao Baichuan. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Ang Qiqiao Heavenly Monarch ay may puka na laban kay Yu Shushan at namatay sa trahedya. Sa kabilang panig, si Chen Tianfei ay naging isang higanteng meatball na dumagundong sa larangan ng digmaan, na bumagsak patungo sa Earth Venerable Earth Spirit Weihua. Napapaligiran na si Weihua ng 2 4th grade Heaven Opening Realm Cultivator mula sa Flying Smoke Hall at nasa napipintong panganib. Paano niya mahahadlangan ang pag-atake ni Chen Tianfei? Sa kanyang pagkabigla, halos hindi niya napigilan ng 10 paghinga bago siya nataman ng higanteng bola-bola. Bumagsak ang kanyang dibdib at nagluwa siya ng dugo na may halong hindi mabilang na piraso ng kanyang mga organo. Ang 2 4th grade Heaven Opening Realm Cultivator ng Flying Smoke Hall ay sumalakay sa tamang oras. Nang kumislap ang kanilang mga talam, ang ulo ni Weihua ay tumaas sa langit, bumulwak ang dugo mula sa kanyang leeg habang siya ay sumuray-suray sa lupa. Una, ang Qiqiao Heavenly Monarch ay pinagplanuhan at pagkatapos ay namatay din ang Earth Venerable Earth Spirit. Isang dosenang hininga lang ang lumipas, at ang nakakagulat na pangyayari ay naging dahilan ng pagmumutla ng Heaven Opening Realm Cultivators ng lupain ng Qiqiao sa takot. Tara na. Nakita ni Earth Spirit Venerable Miao Yu na hindi tama ang sitwasyon at malakas na sumigaw. Direkta siyang lumipad sa langit, hindi nangangahas na magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa likod niya, ang Heaven Opening Realm Cultivator ng lupain ng Qiqiao ay iniwan ang kanilang mga kalaban at tumakas para sa kanilang buhay. Hahaha, saan ka pupunta? Isang matipunong figure ang biglang lumitaw mula sa puwang sa forma sayon, na humaharang sa tanging daan palabas. Si Bei Yushan ng Crimson Star. Hindi lamang siya dumating, ngunit sa tabi niya, si Madam Qin, ang magkapatid na Uyang, at ang iba pang eksperto sa Heaven Opening ay lumitaw lahat. Nang makita ito ni Miao Yu at ng iba pa, agad na lumubog ang kanilang mga puso sa ilalim. Si Bei Yushan at ang iba pa ay pawang mga 4th grade Heaven Opening Realm. Ngayong lumitaw na ang apat, hindi sila makaalis kahit gustuhin man nila. Sa isang kisap mata, pinangunahan ni Bei Yushan at ng Uyang Brothers ang Red Star Heaven Opening Realm para harangan si Miao Yu at ang iba pa. Si Madam Qin ay nanatili mag-isa sa puwang. Naka-crossleg siya na may gukan na nakalagay sa harap niya. Bahagya niya itong pinulot, at ang tunog ng gukan ay nananatili sa hangin. Umalangaw-ngaw ang kahabag-habag na mga iyak bilang Heaven Opening Realm Cultivator matapos na patayin ang Heaven Opening Realm Cultivator. Ang hukbo ng 7 Openings Lands ay parang landslide, hindi makalaban kahit kaunti. Kung tutusin, wala silang masyadong fighting spirit sa simula. Bukod dito, mababa ang kanilang lakas, kaya paano sila magiging katapat ni Bei Yushan at ng iba pa? Wala pang isang incense stick ang halaga ng oras, mahigit 100 tao ang namatay. Kahit na si Venerable Yang Ling ay binugbog hanggang sa isang pulpol. Magulo ang buhok ni Miao Yu, naliligo sa dugo ang kanyang katawan habang sumisigaw. Patawarin mo ako, sumuko ako. Paano siya mabibigyang pansin ni Bei Yushan? Nagpatuloy siya sa paghabol. Sa kabilang banda, nagbago ang ekspresyon ni Yu Shushan, at sinabi niya, Head Chief Zhao, mangyaring iligtas ng iyong mga nasasakupan ang buhay ni Miao Yu. Sinabi ni Zhao Baichuan. Brother Yu, ito ba ay dahil pinahahalagahan mo ang talento? Tumawa si Yu Shushan.
Paano magkakaroon ng talento ang isang taong naghahangad ng buhay at natatakot sa kamatayan? Gayunpaman, ang Miouyu na ito ay isa pa ring 4th grade heaven opening realm. Ang pagtitipid sa kanyang buhay ay magiging kapaki-pakinabang. Dahil sinabi na niya iyon, natural na hindi tumanggi si Zhao Baichuan. Sa anumang kaso, nakamit na niya ang kanyang layunin, kaya agad siyang nagpadala ng mensahe kay Bei Yushan na huminto. Hindi nagtagal, huminahon ang labanan. Ang panig ng 7 opening slants ay nagdusa ng matinding casualty. Tanging si Miouyu at ang Yin Spirit Land Venerable ang natira. Si Earth Venerable Yangling at Earth Venerable Weihua ay parehong namatay sa lugar. Maraming low-grade heaven opening realm ang namatay din, at ang mga disipulo sa ibaba ay nabawasan ng 40%. Kahit na ang kanilang mga buhay ay nailigtas, lahat ng tao mula sa 7 opening slants ay may hindi mapakali na mga ekspresyon. Hindi nila alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanila. Si Yoshushan ay lumipad sa langit at naglabas ng panawagan para sa pagsuko. Nang makakita ng pagkakataong mabuhay, natural na yumoko ang mga tao ng 7 opening slants. Tumango si Yoshushan bilang kasiyahan. Paglipad pababa, itinaas ni Yoshushan ang kanyang mga kamay kay Zhao Baichuan. Brother Zhao, ang pagtutulungan na ito ay kaaya-aya. Ang 7 opening slants ay tinanggal, kaya oras na para matupad ni Brother Zhao ang kasunduan. Bagamat ang Soaring Smoke Hall ay nakakuha ng kumpletong tagumpay sa labanang ito, hindi ito walang mga pagkatalo. Ang bilang ng mga disipulo na namatay ay hindi maliit, at higit sa 100 low-grade heaven opening realm ang namatay. Gayunpaman, ang layunin ng labanan ay hindi ang labanan mismo, ngunit ang mga benepisyo. Dahil makukuha ng Qixing ang pundasyon ng 7 opening slants mula sa labanang ito, natural na hindi mawawala ang Soaring Smoke Hall. Si Yoshushan at Zhao Baichuan ay lihim na napagkasundoan na pagkatapos ibagsak ang 7 opening slants, sakupin ito ng Qixing, habang ang Soaring Smoke Hall ay monopolyo ang mga kayamanan ng 7 opening slants sa loob ng maraming taon. Win-win deal ito. Sa ibabaw, ang Qixing ay natalo. Pagkatapos ng lahat ng mga benepisyo ay kinuha ng Soaring Smoke Hall, ngunit para kay Qixing na lumabas sa Great Void Realm, ang mga kayamanan ng 7 opening slants ay maaaring wala sa kanilang mga mata. Tulad ng nararapat, Brother Yu, pakiusap. Magiliw na tumango si Zhao Baichuan. Nagpasalamat si Yoshushan sa kanya at agad na inayos ang mga tao na pangunahan ni Miouyu upang pagnakawan ang mga kamalig ng 7 opening slants. Ang mga bangkay sa larangan ng digmaan ay nilinis lahat ng mga tao ng Soaring Smoke Hall. Hindi nakilahok ang mga tao ng Qixing. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinis ng mga bangkay ay isang magandang pagkakataon upang mangolekta ng mga samsam ng digmaan, kaya hindi komportable para kay Qixing na makialam. Ang amoy ng dugo sa larangan ng digmaan ay hindi pa nawawala, ngunit ang paghahati ng mga benepisyo sa pagitan ng Soaring Smoke Hall at ng 7 opening slants ay napagkasunduan na. Ito ay balentuna. Pagkaraan ng ilang sandali, isang subordinate ang naghatid ng Space Ring of the 7 Openings Heavenly Monarch. Natanggap ito ni Yoshushan, binura ang mga hadlang na natitira dito, at winalis ito ng kanyang divine sense bago kumuha ng isang bagay at itinapon kay Zhao Baichuan. Brother Zhao, kung hindi ako nagkakamali, ito dapat ang 7 opening slants Great Array Jade Slit Ring. Tinanggap ito ni Zhao Baichuan at ngumiti. Maraming salamat, Brother Yu. Bahagi rin ito ng deal. Sa hawak nitong Jade Slit Ring, si Zhao Baichuan ang tunay na may-ari ng 7 opening slants. Tumawa ng malakas si Yoshushan. Siyempre, ang dalawang pamilya natin ay magiging magkapitbahay sa hinaharap, kaya kailangan kong humingi ng tulong kay Brother Zhao. Tumango si Zhao Baichuan. Wala pang 2 araw, natapos na ang lahat. Sinabi ni Zhao Baichuan. Kaka-rating lang ng Qixing dito at medyo abala, kaya hindi ko na itatago rito si Brother Yu. Kapag natapos na nitong si Zhao ang kanyang negosyo, tiyak na bibisitahin kita. Alam ni Yoshushan na sinusubukan siyang itaboy ng lalaking ito, kaya wala na siyang balak na manatili pa. Tumawa lang at sinabing. Kung gayon ang yun na ito ay maghihintay sa mabuting balita, Palem. Palem, hindi kita makikita sa labas. Bahagyang tumango si Zhao Baichuan. Sa ilalim ng pamumuno ni Yoshushan, ang mga tao mula sa Soaring Smoke Hall ay agad na nag-escort sa mga bihag ng 7 opening slants at lumipad palayo, sa lalong madaling panahon ay nawala sa paningin. Pagkaalis nila, sinabi ni Chen Tianfei na may masakit na ekspresyon. Ang pag-iwan ng ilan sa mga bihag ay magiging kapaki-pakinabang. Masyadong malaki ang gana nitong si Yoshushan, inalis silang lahat ng hindi nag-iiwan ng kahit isa, napakasuklam. Bahagyang ngumiti si Zhao Baichuan. Hayaan mo siya, ang ilang bihag ay wala. Ang mahalaga ay mayroon tayong 7 opening slants.
Sa lugar na ito sa hinaharap, paanong hindi uunlad ang ating Chixing? Agad namang ngumiti si Chen Tianfei. Tama si Head Chief, ngunit ito ay kawili-wili din. Tayo ay orihinal na pumunta sa 7 Openings Lands upang humiram ng mga tropa upang hanapin ang Yang Kai na iyon, na alam na magiging ganito ang sitwasyon. Si Yang Kai ay may hindi maisip na kayamanan sa kanya, kung madakip nila siya at Madam Bong, tiyak na tataas ang mga mapagkukunang pinansyal ng Chixing, ngunit kung ikukumpara sa isang base, mahirap sabihin kung alin ang mas mahalaga. Muling naging mataimtim ang kanyang ekspresyon, sinabi ni Chen Tianfei. Hindi sapat ang brat na iyon na pinangalan ng Yang mismo, ngunit sinabi niya na galing siya sa first in at nasa likod niya si Madam Lan. Hindi ko alam kung totoo iyon o hindi, ngunit kung ito ay totoo, natatakot ako na ang mga bagay ay medyo magulo. Pagkatapos ng lahat, si Madam Lan ng first in ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, habang ang head chief ay nasa 5th grade lang. Kung talagang kumakatok siya sa kanilang pintuan, baka hindi na siya nito mapigilan. Malamig na umungol si Zhao Baichuan. Babae lang siya, ano ang dapat ikatakot? Malapit na akong ma-promote sa 6th grade, kaya okay lang kung hindi dumating ang Madam Lan na iyon, ngunit kung darating siya, hindi ako magiging takot sa kanya. Lumiwanag ang ekspresyon ni Chen Tianfei, at nagmamadaling itinago niya ang kanyang mga kamao. Binabati Kate, Head Chief. Ang magkapatid na Uyang, si Madam Chin, at ang iba pa ay sabay-sabay ding nagsabi. Binabati Kate, Head Chief. Ang head chief ay nag-iisa sa loob ng napakaraming taon upang makapasok sa 6th grade, ngunit palagi siyang kulang sa kapanahunan, ngunit ngayon ay tila naabot na niya ang kapanahunang iyon. Hinawakan ni Zhao Baichuan ang jade sa kanyang kamay at sinabi. Higit pa rito, hanggat pinipino ko ang jade na ito, makokontrol ko ang Porma Sion dito. Sa tulong ng Porma Sion, kahit na siya ay na-promote pa lamang sa 6th grade, magagawa niyang gamitin ang kapangyarihan ng higit sa kanyang sarili. Higit pa rito, hindi pa kumalat ang balita tungkol sa pagsakop nila sa Kikiao Land, at sa oras na matagpuan ni Madam Lan ang lugar na ito, malamang na 8 hanggang 10 taon na. Sa pag-unawa sa puntong ito, naalis lahat ang mga alalahanin ni Chen Tianfei. Pupunta ako sa pag-iisa, kaya ikaw na ang bahala sa mga gawain dito. Sinabi ni Zhao Baichuan, ibinaba ang kapangyarihan sa kanyang kamay, at umalis. Sa loob ng napakaraming taon, si Chixing ay pinamahalaan ni Chen Tianfei, at tiwala pa rin siya sa mataba na ito. Yumuko si Chen Tianfei at ang iba pa para makita siya. Ang sumunod ay isang panahon ng pagmamadalian, paglilinis sa larangan ng digmaan, paglilibing ng mga bangkay, at pagkukumpuni sa sirang Porma Sion. Ang mga tao ng Chixing ay puspusan. Ang Chixing ay mabilis na umuunlad sa Great Cosmological Realm, at ang bilang ng mga disipulo sa ilalim ng kanilang pamumuno ay lumampas sa 10,000, ngunit hindi mabilang na mga tao ang namatay sa Land of Elders, at ngayon ay mga 3,000 hanggang 4,000 na lamang ang natitira. Ang mga taong ito ay hindi sapat na mabilis upang makasabay kay Zhao Baichuan at sa iba pa, at hinabol sila hanggang sa ilang malalaking teritoryo. Ngayong mahigit 2 buwan na ang lumipas, natural na silang nagkita ni Bei Yushan at ang iba pa ng maaga. Ang Kikiao Land ay napakalaki, at ang 7 Spirit Continents ay malawak at walang hangganan, at madali itong tumanggap ng 1,000,000 tao. Ang pagtapon ng 3,000 hanggang 4,000 katao ay parang paghahagis ng isang palanggana ng tubig sa dagat, na mabilis na nawala ng walang bakas. Ang muling pagtatayo ng lugar na ito ay isang malaking proyekto, at aabutin ito ng daan-daang taon ng pagsusumikap. Kung tutusin, napakakaunting tao en Chixing, ngunit dahil may pag-asa, ang mga tao ng Chixing ay puno ng sigasig at hindi nag-atubiling magtrabaho ng husto. Si Chen Tianfei ay personal na lumabas upang siyasatin ang iba't ibang lugar. Bagamat nakabisita na siya sa ilang lugar sa Kikiao Land kasama si Wei Hua noon, iyon ay bilang bisita lamang. Ngayon, mula sa pananaw ng may-ari, ang Kikiao Land ay ibang-iba. Marshall Peak, Kabanata 4138. Paggawa ng aksyon. Sa loob ng underground na kuwebo sa palengke, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang nag-aalangan. Ang labanan 2 araw na ang nakalipas ay masasabing ikinagulat na. Naisip niya na ang 7 Openings Land ay nakipagkasundo sa Crimson Star at ang Soaring Smoke Hall ay magdurusa ng malaking kawalan. Sino ang mag-aakala na ang 7 Openings Heavenly Monarch ay papatayin ni na Zhao Baichuan at Yu Shushan? Sa loob lamang ng 2 araw, ang 7 Openings Land ay talagang nagbago ng mga may-ari. Kahit anong isipin niya, hindi niya maintindihan kung kailan nagsama sina Zhao Baichuan at Yu Shushan. Gayunpaman, naiintindihan ni Yang Kai kung bakit ninais ni Zhao Baichuan ang 7 Openings Land.
Total, nawasak ang star market ng Crimson Star at kailangan nila ng isang lugar upang manirahan. Marahil ay dahil sa taksong ito kaya madali itong tinamaan ng dalawang panig. Ang pagbabago ng pagmamayari ng 7 Openings Land ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Sa orihinal, ang lugar na ito ay mayroong 7 Openings Heavenly Monarch, na mayroong Grand Array Jade Ring, kaya wala siyang gaanong interes sa 7 Openings Land. Ngunit ngayong si Zhao Baichuan, iba na ang mga pangyayari. Kung gusto ni Zhao Baichuan na kontrolin ang Grand Array ng 7 Openings Land, kailangan niyang pinuhin ang Grand Array Jade Ring. Sa madaling salita, ang 7 Openings Land ay nasa ganap na walang pagtatanggol na estado. Sa kakayahan ni Yuhi, madali niyang makontrol ang Grand Array. Dinilaan ang kanyang medyo tuyong labi, nagpa siya si Yang Kai. Dahil ang mga tao ng Chixing ay ayaw siyang pakawalan at nilayon siyang saktan, hinahabol siya hanggang sa ilang malalaking teritoryo, kung gayon hindi nila siya dapat sisihin sa paggawa ng parehong bagay sa kanila. Malinaw na napagtanto din ito ni Yuhi at tumingin kay Yang Kai ng may pag-asa. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, marahang tumango. Biglang natuwa si Yuhi at sinabing, "Young Master, gagawin ko ang anumang sasabihin mo." Sinabi ni Yang Kai, "Kung lalabanan mo si Zhao Baichuan, gaano kakitiwalang matatalo siya." Kinagat ni Yuhi ang labi niya at ngumiti. "Isa rin akong 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Sa normal na mga pangyayari, ang aming lakas ay dapat na halos pareho at wala tayong magagawa sa iba, ngunit sa 7 Openings Land na ito, ako may tulong ng Grand Array. Sa one-on-one battle, siguradong mapapatay ko siya sa loob ng kalahating oras." Siya ay nagkaroon ng ganitong pagtitiwala. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos magtago dito ng 2 buwan, napino niya ang 50% ng Grand Array at nakontrol niya ang kapangyarihan nito. Sa kabilang banda, walang ganitong kaiganhawahan si Zhao Baichuan. Ito rin ang dahilan kung bakit maaaring magdulot ng kalituhan si Shu Huang sa 7 Openings Land sa kanyang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivation, malubhang nasugatan ang 7 Openings Heavenly Monarch at pumatay ng 3 Earth Venerables. Umasa si Shu Huang sa ang lakas ng Grand Array syempre. Naramdaman ni Yang Kai ang pananakit ng ulo. Masisisi lang niya si Zhu Jiayan sa pagkahulog sa malalim na pagkakatulog. Kung makakatulong siya, hindi magkakaroon ng labis na problema. Dahil wala siyang sapat na tao, isa-isa na lang niya ang mga ito. Hanggat pinutol niya ang mga pakpak ni Zhao Baichuan, mas madaling harapin siya ng mag-isa. Mahahanap mo ba si Chen Tianfei, Bei Yushan, at ang iba pang 4th grade Heaven Opening Realm Cultivator? Tanong ni Yang Kai. Sinabi ni Yuhi, "Susubukan ko." Habang nagsasalita siya, pinaikit niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang Grand Array Jade Slit Ring. Umaasa sa Grand Array na sumasakop sa buong 7 Openings Land, mahina niyang nararamdaman ang sitwasyon sa loob. Gayunpaman, dahil hindi niya ito lubos na napino, hindi kumpleto ang kanyang pangunawa. Ilang sandali pa, binuksan ni Yuhi ang kanyang mga mata. May isang tao sa Water Spirit Land, 2 sa Fire Spirit Land, at 2 sa Earth Spirit Land. Hindi ko alam kung sino ang nasa Water Spirit Land at Fire Spirit Land, ngunit ang mga aura ng 2 sa Earth Spirit Land ay magkatulad. Maging ang pagbabago-bago ng kanilang Divine Souls ay pareho. Dapat ay ang Uyang Brothers. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Yang Kai. Kung gayon, magsimula tayo sa kanilang 2. Sina Uyang Bing at Uyang Lai ay kambal na magkapatid at bihasa sa magkasanib na pag-atake. Ang kanilang individual na lakas sa pakikipaglaban ay hindi kasing husay ng ibang Heads of Crimson Star, ngunit nang pinagsama nila ang kanilang mga espada, sila ang pinakamahirap na harapin. Nag-away si Yang Kai sa mga tao ni Crimson Star sa Great Void Realm at nagkaroon ng malalim na pag-unawa dito. Kung maaalis niya ang Uyang Brothers, ang lakas ng pakikipaglaban ni Crimson Star ay bababa ng malaki. Habang nagsasalita, naglabas na si Yang Kai ng maskara na kasing nipos ng pakpak ng sikada at idinikit ito sa kanyang mukha. Sa bahagyang pag-iisip, napalitan ito ng imahe ng isang maputi ang balat. 7 Faces. Tinitigan siya ni Yuhi at Ma'am Ulong, isang hitsura ng alaala ang sumilay sa kanyang mga mata. "Nakikilala mo ba ang bagay na ito?" Natulala si Yang Kai, ngunit mabilis na nag-react. Dapat ay nakita na ni Yuhi ang maskara na ito noon pa. Ang 7 Faces ay ibinigay sa kanya ng Lady Boss, at may ilang hindi malinaw na hinaing sa pagitan ni Yuhi at ng Lady Boss, kaya hindi nakakagulat na nakita niya ang 7 Faces noon. Ang 7 Faces ay isang appearance-changing artifact. Ito ay lubhang kakaiba at maaaring payagan ang gumagamit na mag-transform sa 7 magkakaibang mukha. Ang pinakakakaibang bagay ay ang bagay na ito ay hindi lamang makapagpapabago sa hitsura ng isang tao, kundi pati na rin sa aura ng isang tao. Ito ay medyo mahiwaga.
Gayunpaman, sinabi rin ng Lady Boss na ang Seven Faces ay may parehong mga disbentaha gaya ng Shadowless Veil. Ang isang low-grade Heaven Opening Realm ay hindi nakakakita dito, ngunit ang isang mid-grade Heaven Opening Realm ay nanganganib na malantad. Kung mas malakas ang kalaban, mas malaki ang pagkakataong malantad. Para sa isang high-grade Heaven Opening Realm, pinakamabuting huwag itong kunin at itapon. Matapos baguhin ang kanyang hitsura at aura, kahit na ang mga pinakapamilyar kay Yang Kai ay tumayo sa harapan niya, hindi nila siya makikilala. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang Six Direction Wish Pouch, at naunawaan ni Yuhi at na-relax ang kanyang isip. Bago siya ipasok sa loob, sinabi ni Yang Kai, kung may pagkakataon sa hinaharap, dadalhin kita upang makita ang Lady Boss at hihingi ng tawad sa kanya. Hindi kanya dapat ipaglaban. Pilit ni Yuhi na ngumiti. Nakagawa na ako ng malaking pagkakamali. Malamang na hindi ako patatawarin ni Elder Sister Lan, pero hindi bale, hindi masamang bagay ang mabugbog niya hanggang mamatay. Hindi nakaimik si Yang Kai, ngunit hindi siya nagsalita, hinihimok ang Six Direction Wish Pouch na ilagay si Yuhi sa loob bago niya pinagpag ang Shadowless Veil, itinago ang kanyang aura at kinaroroonan, at lumabas sa kanyang pinagtataguan. Dapat sabihin na ang kombinasyon ng Seven Faces at Shadowless Veil ay sadyang kahanga-hanga. Maaring itago ng isa ang kanyang aura at figure habang ang isa naman ay maaaring magbago ng kanyang hitsura, na ginagawa silang pinakaangkop para sa paglilikot. Si Yang Kai ay hindi estranghero sa Kikiaw Land. Para sa mabuti o masama, siya ay nanirahan dito sa mahabang panahon, ngunit siya ay pamilyar lamang sa lungsod at sa Fire Spirit Land at hindi pa nakapunta sa iba pang 6 na Spirit Province. Matapos matukoy ang direksyon, dumiretso siya sa Earth Spirit Land. Sa Earth Spirit Land, pinangunahan ng magkapatid na Uyang ang isang grupo ng mga disipulo para magpatrolya sa teritoryo. Ang Kikiaw Land ay mayroong 7 Spirit Provinces, at ngayon ay 5 tao na lang ang natitira sa Crimson Star maliban sa Head Chief. Sa orihinal, ayon sa plano ni Chen Tianfei, lahat ay mamamahala sa isang Spirit Province, at lahat ng nasa Spirit Province ay aalagaan nila. Gayunpaman, espesyal ang sitwasyon ng magkapatid na Uyang. Noon pa man ay hindi sila mapaghihiwalay, kaya isang Spirit Province lang ang kinuha nilang dalawa. Mula ngayon, ang Earth Spiritual Land ang magiging teritoryo ng dalawang magkapatid. Medyo nasa sabik din ang magkapatid na Uyang. Matapos magtanim ng napakaraming taon, hindi pa nila nakontrol ang ganoon kalaking lupain. Habang nagpapatrulya sila, nagkukwentuhan sila at nag-iisip ng magandang kinabukasan. Habang nag-uusap sila ay biglang napalingon ang dalawa at napatingin sa isang direksyon. Nakita nila ang isang daloy ng liwanag na dumadaloy at dumapo sa kanilang harapan, na nagiging isang binata na may kaakit-akit na kutis. Sandaling natigilan ang magkapatid na Uyang, dahil mukhang hindi pamilyar ang taong ito, na parabang hindi pa nila ito nakita. Gayunpaman, bago nila ito maingat na pag-isipan, naikuyom na ng taong iyon ang kanyang mga kamay at sinabing, "Kamahalan, may mensahe si Master Chen para sa inyo. Mangyaring tingnan." Pagkasabi nito, iniabot niya ang isang jade slip gamit ang 2 kamay. Kumunat ang noo ni Uyang Lai at medyo hindi nasisiyahang sinabi, "Ano ang meron ngayon kay Chen Tianfei?" Lumapit siya para kunin ang jade slip. Bahagyang kumunat ang noo ni Uyang Bing, pakiramdam niya ay may mali sa kanyang puso, ngunit hindi niya masabi kung ano. Habang nag-aalinlangan siya, kinuha na ni Uyang Lai ang jade slip at ibinuhos ang kanyang divine sense dito. Sa sandaling ito, isang sensational aura ang biglang napuno ng hangin. Ang aura na ito ay sobrang nakakatakot kaya ang magkapatid na Uyang, ang 4th Grade Heaven Opening Realm Masters, ay nanlamig sa buong paligid, at ang mga mukha ng iba pang mga disipulo ay nagbago ng husto. Divine Spirit, bulalas ni Uyang Bing. Ang aura na ito ay ang aura ng isang Divine Spirit, at ito ay ang aura ni Zhu Jiayan. Isa itong bitag. Tumindig ang balahibo ni Uyang Bing, at sa wakas ay naunawaan na niya kung saan nanggaling ang pakiramdam ng mali sa kanyang puso. Gayunpaman, bago pa man siya makapag-react, 2 figure ang lumitaw na parang mga multo ng walang anumang babala. Pareho silang babae. Ang isa sa kanila ay nagtaas ng palad at bahagyang idiniin ito patungo sa dibdib ni Uyang Lai, habang ang isa naman ay umiling ng malamig na tubig na mahabang espada, na naging isang liwanag ng espada na tumakip sa kalangitan at bumalot kay Uyang Bing. Kasabay nito, lumitaw din ang 2 behemoth, ang isa ay bumubulusok ng nagngangalit na apoy patungo kay Chishing at ang iba pa habang ang isa naman ay kumikislot, naglabas ng mabahong uhog na sumisira sa kawalan. Umalangaw-ngaw ang aura ng World Force. Sa isang bahagyang pag-crack, nanlaki ang mga mata ni Uyang Lai at bumagsak ang kanyang dibdib. Nahuli sa kawalan, halos kitilin na ng palad ni Yuhi ang kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawa ay iisang minor realm lamang,
at sa ilalim ng normal na mga pangyayari, si Uyang Lai ay hindi kalaban ni Yuhi. Hindi pa banggitin na siya ay unang napigilan ng aura ng isang divine spirit at pagkatapos ay tinambangan ng isang patagang paglaban. Gayunpaman, matapos kunin ang palad ni Yuhi, hindi pa rin namatay si Uyang Lai. Matyaga ang sigla ng isang 4th grade Heaven Opening Realm Master, kaya hindi ganoon kadaling patayin siya. Sa sandaling ito, sumabog ang dagandong ng dragon. Sa likod ni Yuhi, isang mahabang sibat ang lumitaw ng wala saan. Gamit ang figure ni Yuhi bilang panakip, sumilip ang sibat mula sa kanyang balikat at tumusok sa ulo ni Uyang Lai. Sa isang boom, sumabog ang ulo ni Uyang Lai, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang leeg. Brother, umungo si Uyang Bing, ang kanyang mga mata ay agad na namula. Magkasama na ang magkapatid mula nang sila ay isinilang, at hindi pa naghiwalay sa loob ng napakaraming taon. Ngayon, ang kanyang sariling kapatid ay pinatay sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Galit na galit si Uyang Bing. Sa sobrang galit niya, nawalan siya ng malay. Lumipad ang mahabang espada ni Luzo, at ang bawat hampas ay nakatutok sa kanyang mahahalagang punto. Sa isang iglap, bumulwak ng dugo ang buong katawan ni Uyang Bing, at hindi niya alam kung ilang beses na siyang sinaksak. Martial Peak, Kabanata 4139. Sino ka? Pambihira ang lakas ni Luzo. Pagkatapos ng lahat, siya ay dating isa sa mga pinuno ng Sword Pavilion. Pangunahing nilinang niya ang sword daw at pinakabihasa sa pagpatay. Bumalik sa Great Cosmological Realm, ang Escarlata na dragon na baha ay muntik nang mapatay ng kanyang Heart Sword, na nagpakita kung gaano kalakas ang babaeng ito. Sa kabilang banda, mababa lang sa average ang lakas ni Uyang Bing sa 4th grade Heaven Opening Realm. Kinailangan niyang makipagkamay sa kanyang kapatid para gawin ang magkasanib na pag-ataking iyon. Ngayong namatay na si Uyang Lai, paano siya magiging kakampi ni Luzo? Hindi pa banggitin na si Yuhi, na naglabas ng kamay, ay sumusugod na sa kanya. Nabugbog na siya hanggang sa kaya lang niyang magpatiwakal at wala ng lakas para manlaban. Ngayong nasa panganib siya, patay na ang kanyang puso. Sa kabilang banda, ipinakita rin ng Scarlet Flood Dragon at Earth Dragon ang kanilang lakas. Noong una ay nag-aalala si Yang Kai na ang dalawang kakaibang hayop na ito ay hindi gaanong magagamit sa labas ng Universe World, ngunit ngayon ay tila maaari nilang labanan ang lower grade Heaven Opening Realm ng direkta. Ang Scarlet Flood Dragon ay nagbuga ng apoy mula sa bibig nito, at paminsan-minsan, ang isang Scarlet Star Disciple ay masusunog sa isang bowl ang apoy. Lumawak at pumiglas ang bibig ng Earth Dragon, nilunok ang isang Scarlet Star Disciple sa isang lagok. Maraming mga Scarlet Star Disciples ang nagbago ng husto habang umiiwas sila. Si Yang Kai ay hindi na natiling walang ginagawa. Matapos tusukin ng sibat ang ulo ni Uyang Lai, agad niyang tinawag ang Yuan Magnetic Divine Gourd. Bumukas ang lang, at lumabas ang isang sinag ng liwanag mula sa Yuan Magnetic Divine Gourd, na nagwawali sa lahat ng direksyon. Siya lang ang cultivator ng Emperor Realm na nag-condense ng 4 na uri ng enerhiya. Nang hindi gumagamit ng panlabas na puwersa o Divine Technique Dharma Idol, hindi siya katapat para sa sinumang cultivator ng Heaven Opening Realm. Gayunpaman, iba ito sa Yuan Magnetic Divine Light. Ang bagay na ito ay isang 6th grade Metal Elemental Energy, at ang isang ordinaryong cultivator ay hindi makalaban dito. Sa ilalim ng Yuan Magnetic Divine Light, maraming Scarlet Star Disciples na hindi pa nakarating sa Heaven Opening Realm ay napuno ng mga butas ang katawan at namatay sa isang iglap. Ilang low-grade Heaven Opening Realm lang ang nakadilat habang hinihimok nila ang kanilang mini-universe force na lumaban. Sa mahigpit na pagsasalita, ang 6th grade Yuan Magnetic Divine Light ay maaari lamang kontrahin ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Light. Gayunpaman, ito ay isang simpleng paghahambing lamang ng kapangyarihan. Pinagsama ng Heaven Opening Realm ang kapangyarihan ng Yin, Yang, at ng 5 elemento, at sila ay magkasalungat at dumami ng walang hanggan. Bumuo sila ng isang maliit na mundo ng universo sa loob ng kanilang katawan, na nagpapahintulot sa kanila na gamitin ang kapangyarihan ng isang mundo. Dahil dito, kahit na ito ay iilan lamang sa mababang antas na Heaven Opening Realm, maaari pa rin nilang harangan ang kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Light. Gayunpaman, ang pagtatanggol sa mahabang panahon ay tiyak na mawawala. Ang lakas ng 6th grade ay may lakas ng 6th grade, at kahit na ang low-grade Heaven Opening Realm ay hindi makakatagal ng masyadong mahaba. Hindi nagtagal at nawala ang puwersa ng buhay ni Uyang Bing, at namatay siya sa lugar. Hindi siya tugma sa sinuman sa Yuhi, lalo pa silang dalawa na nagtutulungan. Wala pang 10 paghinga, napatay si Uyang Bing sa pamamagitan ng espada ni Luzo. Ang kanyang mga mata ay dilat, at siya ay namatay na may natitirang mga hinaing. Kahit anong isipan niya, hindi niya maintindihan kung paano niya makikilala sina Yuhi at Luzo sa lupain ng kikiyaw na ito.
Sa dalawang 4th grade Heaven Opening Realm na napatay, paano pa magkakaroon ng lakas ang mga natitirang Crimson Star Disciples na lumaban? Ang figure ni Yuhi at Luzu ay kumikislap at tumangay sa larangan ng digmaan, pinatay ang lahat ng Crimson Star Disciples sa isang sandali. Biglang sumiklab ang labanan, at mabilis din itong natapos. Ilang beses lang itong huminga. Wala sa 12 ng Crimson Star Disciples, kabilang ang dalawang headmasters, ang nakatakas. Nabura silang lahat. Sa sorpresang pag-ataking ito, ang panig ni Yang Kai ay masasabing nanalo ng isang mahusay na tagumpay. Matapos ilagay ang lahat ng mga bangkay sa sealed world bead, nilinis ni Yang Kai ang larangan ng digmaan upang walang makapansin ng anumang mga depekto. Pagkatapos, inilagay niya sina Yuhi, Luzu, at ang Scarlet Flood Dragon sa kanyang 6 Directions Wish Pouch at dumiretso sa Water Spirit Land. Ayon sa impormasyong inimbestigahan ni Yuhi dati, ang Uyang Brothers ay nasa panig ng Earth Spirit Land, ang Water Spirit Land ay mayroong headmaster ng Crimson Star, ngunit hindi niya alam kung sino siya. Para sa panig ng Fire Spirit Land, mayroong 2 tao, kaya natural na kailangan munang pumili ni Yang Kai ng malambot na persimmons. Makalipas ang kalahating oras, isa na namang malaking labanan ang natapos. Nagpakawala ng mahinang hininga si Yang Kai at inipon ang mga bangkay sa lupa. Ang nasa panig ng Water Spirit Land ay walang iba kundi si Madam Chin. Siya ay sinamahan ng ilang low-grade Heaven Opening Masters at daan-daang mga disipulo ng Crimson Star. Ginamit muli ni Yang Kai ang parehong trick. Itinago niya ang kanyang mukha at lumapit, pagkatapos ay pinakawalan si Yuhi at ang iba pa para mahuli si Madam Chin. Katulad ng mga Uyang Brothers, nakakuha ng teritoryo si Madam Chin. Tuwang-tuwang pinangunahan ni Madam Chin ang isang grupo ng mga nasasakupan upang galugarin at isipin ang isang magandang kinabukasan, ngunit sinong mag-aakalang may panganib sa paligid niya. Sa isang sandali ng kawalang ingat, siya ay malubhang nasugatan ni Yuhi, at ang sumunod na nangyari ay hindi suspense. Wala pang isang oras, 3 headmasters ng Crimson Star ang namatay ng malungkot, at mahigit 12 ng low-grade Heaven Opening Masters ang namatay. Masasabing ito ay isang matinding suntok. Ang dahilan ng naturang resulta ay ang panig ni Crimson Star ay hindi man lang handa, at ang mga pamamaraan ni Yang Kai ay hindi pangkaraniwan. Mayroon siyang 6 Directions Wish Pouch na maaaring magtago kay Yuhi at sa iba pa, at 7 faces na maaaring magbago ng kanyang hitsura at aura. Hindi nakakagulat na nagkaroon siya ng ganoong resulta. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Sa panig ni Crimson Star, naroon pa rin sina Zhao Baichuan, Chen Tianfei, at Bei Yushan. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanilang lahat ay tunay na pag-aari ni Yang Kai ang Kikiaw Land. Sa dalawang laban, bagamat walang panganib at nanalo sila ng may ganap na kalamangan, lahat ay nakakonsumo ng maraming enerhiya. Pagkaraang gumaling ng ilang sandali, dumiretso si Yang Kai sa Fire Spirit Land. Ang dalawa sa panig ng Fire Spirit Land ay walang alinlangan na sina Chen Tianfei at Bei Yushan. Bagamat pambihira ang lakas ng huli, siya ay nag-iisa at hindi nag-aalala. Sa kabaligtaran, si Chen Tianfei ay puno ng mga pakana at hindi magiging ganoon kadaling harapin. Hindi alam ni Yang Kai kung malalantad siya kung lalapitin siya ng ganito. Sa Fire Spirit Land, sa Fire Spirit Fruit Orchard, pinangunahan ni Chen Tianfei at Bei Yushan ang isang malaking grupo ng Crimson Star Disciples sa isang inspection. Ang mga puno ng prutas ay napuno ng matingkad na pulang prutas, dahilan upang mapangiti si Chen Tianfei at ang iba pa. Mayroong 7 Spirit Province sa Kikiaw Land, at bawat Spirit Province ay may iba't ibang puno ng prutas, na tumutugma sa 5 elements at yin, yang. Ang mga Spirit Fruit na ginawa ay maaaring gamitin upang pinuhin ang Heaven Opening Pill, na siyang pinakamalaking pinagmumulan ng kita para sa Kikiaw Land. Mula ngayon, ito na ang magiging industriya ng Crimson Star. Habang sila ay nag-i-inspeksyon, isang daloy ng liwanag ang dumating mula sa malayo at hindi nagtagal ay dumating sa harap nila, na nagpapakita ng isang figure. Tumangala si Chen Tianfei at nakita ang isang lalaki na nakakuyom ang kanyang mga kamao at nagsabi, "Master Chen, may mensahe para sa iyo ang 2 Uyang Masters." Pagkasabi nito, iniharap niya ang isang jade slip gamit ang 2 kamay. Ang taong dumating ay natural na si Yang Kai. Katulad ng sinabi niya sa Uyang Brothers at Madam Chin noon, walang pagbabago sa sandaling ito. Bumulong si Bei Yushan. Ano ang gustong gawin ng 2 magkapatid na iyon? Inabot niya ang jade slip. Pinigilan siya ni Chen Tianfei at mahinang tumingin kay Yang Kai. Ano ang pangalan mo? Bakit hindi kita nakita noon? Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo. Mababa ang katayuan ng disipulong ito, natatakot akong hindi ako pansinin ni Master Chen. Medyo naiinis siya, hindi talaga madaling pakitunguhan ang mataba na ito.
Noong ginamit niya ang pamamaraang ito para makitungo sa magkapatid na Uyang at Madam Chin, hindi sila nagtanong sa kanya ng anuman, ngunit pagdating sa damfati na ito, nagdududa siya. Tumawa si Chen Tianfei. Ang haring ito ay inalagaan at pinagkakatiwalaan ng head chief at namamahala sa Crimson Star sa loob ng maraming taon. Ngayon, mayroong 3,351 katao sa ilalim ng Crimson Star, at ang haring ito ay kabisado ang kanilang mga pangalan at hitsura, ngunit hindi kita maalala. Saan ka nang galing? Natahimik si Yang Kai nang marinig niya ito, 3,351 tao, at kaya niyang kabisaduhin ang kanilang mga pangalan at hitsura. Talaga bang mata ito? Nang hindi niya hinintay na malaman niya, biglang bumantong hininga si Chen Tianfei. Malamang patay na ang magkapatid na Uyang at Madam Chin, tama ba? Nanlaki ang mga mata ni Bei Yushan habang hindi makapaniwalang tumingin kay Chen Tianfei. Napangiti si Yang Kai na nakapagpapatibay. Si Master Chen ay nagbibiro, ang dalawang Uyang brothers ay kasalukuyang nagpapatrolya sa Earth Spiritual Land. Dahan-daang umiling si Chen Tianfei. Kung ganoon nga, bakit hindi sila tumugon noong nagpadala ako ng mensahe sa kanila? Hindi lang sila tumugon, ngunit hindi rin tumugon si Madam Chin. Naningkit ang mga mata ni Chen Tianfei bilang isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanila. Sino ka? Nalantad ka na. Bumantong hininga si Yang Kai at tumingin kay Chen Tianfei. Nakakamangha si Master Chen, na makita ito, humanga ang Young Master na ito. Habang nagsasalita siya, bumalik sa normal ang boses niya. Nanlaki ang mga mata ni Chen Tianfei. Yang Kai. Hindi lang kayang baguhin ng 7 faces ang kanyang hitsura at aura, kaya rin niyang baguhin ang kanyang boses. Ngayong naihayag na niya ang kanyang orihinal na boses, agad siyang nakilala ni Chen Tianfei. Hindi niya maiwasang hindi matigilan, paanong lilito si Yang Kai dito. Pagkaalis ng mga tao mula sa Soaring Smoke Hall, nagpadala na siya ng mga disipulo para bantayan ang mga nasirang lugar ng Spirit Array, kaya imposibleng may makalusot. Hindi kaya narito na siya dati. Pero paano siya nakapasok? Hindi ito maisip ni Chen Tianfei, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang kasiyahan. Bata, may daan patungo sa langit, ngunit ayaw mong maglakad, at walang pintuan sa impyerno, ngunit iginiit mong pumapasok dito. Hindi kita mahanap noong una, pero ngayong nagpakita ka na, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Natawa si Yang Kai. Dahil nang ahas akong ipakita ang aking sarili, kung gayon hindi ako matatakot sa iyo, ang mamamatay ngayon ay ikaw. Itinaas niya ang kanyang kamay at binuksan ang wish pouch, inihayag si Yuhi at ang iba pa. Kasabay nito, ikanaway din ni Chen Tianfei ang kanyang kamay. I-set up ang Spirit Array. Sa orihinal, maraming disipulo sa paligid ni Chen Tianfei. Ang mga disipulong ito ay tila nakatayo sa mga grupo ng 2 at 3, ngunit sa katunayan, sila ay may itinatago at matagal nang nakabantay. Mabilis ang isip ni Chen Tianfei, at nang hindi niya makontak ang magkapatid na Uyang at Madam Chin, agad niyang napagtanto na may nangyari sa kanila. Dahil alam niyang may nangyari sa kanila, paanong hindi siya mag-iingat? Ang dahilan kung bakit siya nanatili rito ay para hintayin lang silang magpakita, ngunit walang alam si Yang Kai at pumasok na lang siya. Kasunod ng kanyang utos, ang maraming disciples ng Crimson Star ay agad na bumuo ng battle formation. Hindi lang iyon, ngunit itinaas din ni Chen Tianfei ang kanyang mataba na kamay at hinampas ang ulo ni Yang Kai. Iitnaas ni Yuhi ang kanyang kamay upang salubungin ang pag-atake, at nagulat si Chen Tianfei, paano niya ito mangangahas na salubungin ito ng direkta. Kung tutusin, ang lakas niya ay mas mababa kaysa kay Yuhi, at kung makaharap niya ito, siya ang dehado, kaya agad siyang napabulalas. Head Chief, M. Nagulat si Yuhi at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na direksyon, para lamang makita ang isang layer ng ripples na lumilitaw sa kawalan, at ang head chief ng Crimson Star na si Zhao Baichuan, ay lumitaw na parang multo. Gamit ang isang alo ng kanyang manggas, isang malakas na puwersa ang hamampas kay Yuhi. Binago ni Yuhi ang kanyang galaw at sinalubong ang pag-atake ni Zhao Baichuan, ngunit pareho silang nanginginig at umatras ng 3 hakbang. Sa pag-ataking ito, pantay-pantay ang tugma ng magkabilang panig. Talagang makapangyarihan ka Lady Yu. Tumingin si Zhao Baichuan kay Yuhi nang walang pakialam at buong pusong pinuri ito. Kinagat ni Yuhi ang labi niya at ngumiti. Hindi rin masama si Head Chief. Martial Peak, Kabanata 4140. Ang tulong ng Grand Array. Parehong 5th grade Heaven Opening Realm ang dalawa, ngunit hindi pa sila nag-away noon. Pagkatapos ng lahat, walang pagkakataon para sa kanila na lumaban sa Great Cosmological Realm. Sa oras na iyon, si Zhao Baichuan ay napakagalang sa harap ni Yang Kai.
Sa pagliligtas ni Zhao Baichuan, nagawang makawala ni Chen Tianfei kay Yu He at mabilis na tumabi kay Zhao Baichuan kasama si Bei Yushan. Samantala, maraming Crimson Star Low-Grade Heaven Opening Realm ang naglatag ng isang malaking pormasayon, ang kanilang mga aura ay mahigpit na nag-uugnay, tinatakpan ang kalangitan at ikinulong ang lupa. Ang mga figure ng lahat ay gumagala, hindi nagbubunyag ng kanilang mga misteryo pansamantala. Walang nakakaalam kung ano ang pormasayon na ito. May sword formation ang Sword Pavilion, kaya natural na may sariling pundasyon ang Red Star. Bagamat minsan nang pumasok si Yang Kai sa Red Star at naging Sixth Master, wala pa rin siyang masyadong alam tungkol sa mga sikreto ng Red Star. Brother Uyang at Madam Chin. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhao Baichuan at tumingin kay Yu He. Patay ba sila o buhay? Naghahanda siyang pumunta sa pag-iisa upang pinuhin ang Formation Jade Ring ng 7 Openings Land, ngunit bago siya magsimula, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Chen Tianfei na nagsasabing nawala ng komunikasyon sina Brother Uyang at Madam Chin. Dapat may nangyari, wala siyang lakas ng loob na maniwala sa mga oras na iyon. Kung tutusin, nakipagsabuatan lang ang Red Star sa Flying Smoke Hall para agawin ang 7 Openings Land. Nang umalis siya, okay na sina Brother Uyang at Madam Chin. Ano kaya ang nangyari sa napakaikling panahon? Bukod dito, walang ibang tao sa buong 7 Openings Land maliban sa kanila. Sino ang maaaring gumawa ng anumang bagay sa kanila? Matapos subukang makipag-ugnayan sa kanila, nalaman niyang ito ay tulad ng sinabi ni Chen Tianfei, hindi niya sila maabot. Napagtanto din ni Zhao Baichuan na may mali. Wala siyang pakialam sa pagpino ng Formation Jade Ring at agad na nagtago sa dilim, naghihintay ng pagkakataong makapag-react. Si Yang Kai ay mula sa Emperor Realm, at ang kanyang lakas ay mas mababa sa kanya, kaya natural na hindi niya siya makita. Sa sandaling ito, nang makita si Yu He, Yang Kai, at ang iba pa, paanong hindi malalaman ni Zhao Baichuan na ang kanyang tatlong may kakayahan na mga katulong ay pinagplanuhan. Tumawa si Yu He, sila. Natural na patay sila, bumaba ang mukha ni Zhao Baichuan. Miss Yu He, bagamat kapuri-puri ang iyong tapang, hindi ito matalino. Binibuli mo ba ang Red Star dahil wala ng iba? Bagamat si Yu He ay may Luzu at Yang Kai, gayon din ang Red Dragon at Earth Dragon, sa mga mata ni Zhao Baichuan, maliban kay Yu He, na isang 5th grade Heaven Opening Realm, ang iba ay walang dapat ikatakot. Hanggat nakikitungo siya kay Yu He, magagawa niya ang anumang gusto niya sa iba, si Yu He at sinabing. Bakit kailangang mag-probe ng head chief? Dahil ang babaeng ito ay nangangahas na lumitaw, natural, hindi ako natatakot sa iyo. Seryosong sabi ni Zhao Baichuan. Miss Yu, may tiwala ka ba na manalo laban sa akin? Sa kanyang panig, mayroon siyang 5th grade Heaven Opening Realm, 2 grade Heaven Opening Realm, at 12 ng low grade Heaven Opening Realm. Sa kabilang banda, si Yu He, Luzu at Yang Kai ay isa lamang 5th grade Heaven Opening Realm, 4th grade Heaven Opening Realm, at isang mula sa Emperor Realm. Dalawa lang silang mutated beast. Ang pagkakaiba sa lakas at bilang ay napakalaki na wala silang pag-asa na manalo. Malalaman lang natin pagkatapos nating mag-away. Mahinahong sabi ni Yu He. Seryosong sabi ni Zhao Baichuan. Marahil, maaari tayong mag-usap ng maayos. Hindi na kailangang gumawa ng ganoong kalaking gulo. Natigilan si Chen Tianfei. Bakit ang mga salita ng head chief ay parang gusto niyang ilibing ang pala? Hindi ba nila ipaghihiganti ang pagkamatay ng tatlong head? Natigilan din sandali si Yu He. Siya ay tumawa at sinabing, ano ang gustong pag-usapan ng head chief? Sinabi ni Zhao Baichuan, nakuha na ngayon ng aking Crimson Star ang lupain ng Kikiaw, at maraming bagay ang naghihintay na gawin. Kami ay nangangailangan ng mga tao. Miss Yu, pinatay mo ang tatlo sa aking mga head, at ang puot na ito ay hindi malulutas. Gayunpaman, kung maaari kang sumumpa sa iyong dawsil na samahan ang aking Crimson Star at pagsilbihan ang aking Crimson Star ng buong puso sa hinaharap, kung gayon natural na tayo ay magiging isang pamilya. Nagningning ang mga mata ni Chen Tianfei nang marinig niya ito. Lihim niyang hinangaan si Zhao Baichuan. Gaya ng inaasahan sa head chief, ang kanyang paningin ay mas malayo pa sa kanyang paningin. Gusto lang niyang patayin ang mga lalaking nasa harapan niya. Una, gusto niyang ipaghiganti ang mga namatay na Uyang brothers at patatagin ang puso ng mga tao. Pangalawa, gusto niyang agawin ang kayamanan ni Yang Kai at magambag sa hinaharap na pag-unlad ng Crimson Star. Gayunpaman, kung matagumpay ang panukala ng head chief, mas makakatulong ito sa Crimson Star kaysa sa pagpatay sa kanila. Si Yu He ay pagkatapos ng lahat ng 5th grade Heaven Opening Realm, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi masama. Sa tulong niya, maaaring tumaas ang Crimson Star sa mas mataas na antas. Kung sumuko siya, hindi makakagawa si Yang Kai ng anumang mga alon.
Hindi kaya kay Crimson Star ang kayamanan niya. Ang isang bagay na maaaring malutas ng walang pagdanak ng dugo ay natural na mas mahusay kaysa sa pakikipaglaban at pagpatay. Pero, papayag kaya itong mga lalaking nasa harapan niya? Oo nga, tumawa si Yuhi nang marinig niya ito at lumingon kay Yang Kai. Young Master, gusto ng head chief na sumuko tayo sa kanya. Si Yang Kai ay nagangat ng mukha at malamig na sinabi. Sa kanyang panaginip, tumingin si Yuhi kay Zhao Baichuan. Head chief, narinig mo ang sagot ng aking Young Master. Malamig na tiningnan ni Zhao Baichuan si Yang Kai. Junior, isang buhay at isang pagkakataon lang ang mayroon ka. Huwag kang magkamali. Hindi niya maintindihan kung bakit si Yuhi, isang 5th grade Heaven Opening Realm, ay makikinig kay Yang Kai. Mayabang na sinabi ni Yang Kai. Kung lumuhad ka at humingi ng awa ngayon at sumumpa sa iyong dowsils na susundin mo ang pamumuno ng Young Master na ito sa hinaharap, marahil ay mabubuhay mo pa rin ang iyong aso. Kung hindi, si Brother Uyang at Madam Chin ay maging iyong mga halimbawa. Galit na galit si Zhao Baichuan. Junior, ang lakas ng loob mong magyabang ng walang kahihiyan. Nang makita ito, alam ni Chen Tianfei na ang bagay na ito ay hindi maaaring pag-usapan at agad na sumigaw. Atake. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga low-grade Heaven Opening Realm na nakapaligid kay Yang Kai at ang iba pa ay bumuo ng mga handsil. Sa isang iglap, 12 ng aura ang nagugnay at naging isang invisible millstone na bumaril sa lahat. Ang spirit array na ito ay nakatago noon at ang kapangyarihan nito ay hindi halata, ngunit sa sandaling ito, kapag ito ay na-activate, ito ay talagang nakabasag ng espasyo. Ang pinakamahalaga, ang spirit array na ito ay nagselyado sa langit at ikinulong ang lupa, kaya't si Yang Kai at ang iba pa na napapaligiran nito ay hindi makatakas. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Yang Kai ay walang malasakit at hindi siya nagmamadali. Tinaas ni Yuhi ang kanyang kamay at bahagyang tumawa. Mayroon kang spirit array na tutulong sa iyo, ngunit mayroon din akong spirit array. Habang nagsasalita siya, marahang iwinagayway niya ang kanyang kamay. Sa isang malakas na kaluskos, biglang bumagsak ang isang kidlat mula sa langit, na damapo sa ulo ng isang low-grade Heaven Opening Realm. Naramdaman ng low-grade Heaven Opening Realm ang pagdating ng panganib at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki, ngunit bago siya makapag-react, tinamaan siya ng kidlat. Nang walang tunog, ang low-grade Heaven Opening Realm ay naging pulbos at nawala ng walang bakas, nag-iwan lamang ng marka kung saan ito naruroon. Ang mga ekspresyon ng Qixing at ng iba pa ay lubos na nagbago, at si Zhao Baichuan ay parang nakakita ng multo. Paano mo makokontrol ang spirit array na ito? Ang kidlat na iyon ay malinaw na ang kapangyarihan ng 7 Apertures Earth Spirit Array, hindi ang sariling kapangyarihan ni Yuhi. Dati, nang kontrolin ng 7 Apertures Heavenly Monarch ang Spirit Array na ito para labanan ang mga pag-atake ng Soaring Smoke Hall, nakilala ito ni Zhao Baichuan sa isang sulyap. Pagkatapos ng lahat, ito ang Spirit Array ng pangalawang gradong puwersa. Bagamat 50% pa lang ang napino ni Yuhi ng Jade Slit, magagamit pa rin niya ang isang bahagi ng kapangyarihan nito. Ang pagpatay sa second grade Heaven Opening Realm lamang ay napakadali at hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan nitong Spirit Array, kaya agad na nagtagumpay ang pag-ataking ito. Tumawa si Yuhi. Maraming bagay ang hindi mo alam. Kotse. Ang kidlat ay bumagsak mula sa langit, umaalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Si Zhao Baichuan at ang iba pa ay namutla at sumigaw sa alarma, gamit ang iba't ibang paraan upang labanan. Hindi masama ang kanilang lakas, at nagawa nilang harangan ang mga pag-atake ng kidlat. Gayunpaman, ang low-grade Heaven Opening Realm ay hindi pinalad. Ang mga kidlat ay nahulog mula sa langit sa isang walang katapusang sapa. Kahit anong pilit nila, hindi nila ito maharangan. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang malungkot na hiyawan, at higit sa kalahati ng ilang dosenang low-grade Heaven Opening Realm ang namatay sa isang iglap. Ang Spirit Array na itinakda ng Qixing ay bumagsak, at ang pressure kay Yang Kai at sa iba ay nabawasan ng husto. Agad nilang na-activate ang Yuan Magnetic Divine Board, at ang Yuan Magnetic Divine Light ay nagwales, na sinamahan ng kapangyarihan ng kidlat upang salakayin ang kaaway. Hinawakan ni Lu Zhou ang Aqua Sword, at damaloy ang liwanag ng espada at napuno ng malamig na chi ang hangin, bawat hampas ay humaani ng buhay. Ang Scarlet Flood Dragon at ang malalaking katawan ng Earth Dragon ay sumakay din sa grupo ng kalaban, at ang mga nakaligtas na low-grade Heaven Opening Realm ay natakot lahat. Murang babae, tumigil ka. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Baichuan habang umuungal, at ang aura ng World Force ay lumakas habang sumusugod siya kay Yuhi. Tumawa si Yuhi, at sa isang pag-iisip, muling nagbago ang Spirit Array. Isang makapal na hamog ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na bumabalot sa isang malaking lugar sa isang kisap mata, direktang bumabalot sa kanya,
sina Zhao Baichuan, Chen Tian, at Bei Yushan. Ang makapal na ulap ay bumagsak, at ang mga tunog ng labanan ay naririnig mula sa loob, na may halong galit na sigaw ng tatlong masters mula sa Qixing, ngunit walang sino man ang nakikita. Ito ang kaginhawaan ng pagkontrol sa Spirit Array. Si Yu He ay isang 5th grade opening realm, at sa mga tuntunin ng kakayahan, siya ay kapantay ni Zhao Baichuan, ngunit sa pamamagitan ng pag-asa sa maraming pagbabago ng Spirit Array, kaya niyang labanan ang isa laban sa tatlo, na lumikha ng pagkakataon para kay Lu Zu na patayin ang kaaway. Ang Qixing ay orihinal na mayroong ilang dosenang low-grade Heaven Opening Realm, ngunit sila ay unang tinambangan at pinatay ni Yang Kai at ng iba pa, at pagkatapos ay higit sa kalahati sa kanila ang napatay ng Spirit Array ni Yu He. Ngayon, halos lahat sila ay nasugatan, at sa aura ni Lu Zu na isang 4th grade Heaven Opening Realm na pumupuno sa hangin, paano sila maglalakas loob na lumaban? Hawak ni Yang Kai ang Yuan Magnetic Divine Light, at ang 6th grade Yuan Magnetic Divine Light ay pumuno sa hangin, na lumaganap sa buong mundo. Naroon din ang Scarlet Flood Dragon at ang Earth Dragon. Sunod-sunod na namatay ang low-grade Heaven Opening Realm, at nahulog ang mga bangkay mula sa langit. Sa ilang dosenang paghinga lang, halos lahat ng low-grade Heaven Opening Realm na maswerteng nakaligtas ay namatay, at kakaunti lang ang nakatakas. Gusto ni Lu Zu na patayin silang lahat, ngunit pinigilan siya ni Yang Kai. Huwag mong habulin ang nasulok na kalaban. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang hamog, hindi na kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol sa ilang low-grade Heaven Opening Realm na nakatakas. Ngayon, ang pangunahing bagay ay upang harapin ang natitirang tatlong masters mula sa Qixing. Bagamat kayang labanan ni Yu He ang isa laban sa tatlo sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng Spirit Array, hindi niya lubusang napino ang Jade Slit Ring, kaya limitado ang kapangyarihan ng Spirit Array na maipapakita niya. Ngayong kalaban niya ang isa laban sa tatlo, mahirap sabihin kung hanggang kailan niya sila mabibitag. Biglang sumugod ang isang matipunong figure mula sa ulap. Si Bei Yushan iyon. Duguan ang mga mata ng lalaking ito, at puno ng pagpatay ang kanyang katawan. Nang sumugod siya mula sa hamog, medyo nalilito pa rin siya. Dati, kapag siya ay nasa hamog, hindi niya maipakita ang kanyang lakas, at hindi niya mahanap kung saan nagtatago si Yu He. Naging galit ito sa kanya, at lumusat na siya sa hamog, ngunit hindi niya inaasahan na talagang makakalaya. Sa sandaling ito, nang iangat niya ang kanyang ulo at makita sina Yang Kai at Lu Zu, agad siyang sumigaw. Mga magnanakaw, ibigay ang inyong buhay. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bumukas, at si Bei Yushan ay sumugod kay Yang Kai at Lu Zu na parang isang mabangis na hayop na kalalabas lang sa holo nito. Ang Scarlet Flood Dragon at ang Earth Dragon ay sumugod, ngunit pinalipad sila ng mga suntok ni Bei Yushan. Ang kanilang malalaking katawan ay bumagsak sa malayo, na nabasag ang isang malaking halamanan.